Ang sigaw sa dilim G. Sa liblib na baryo ng San Isidro, sa pinakakailaliman ng Sierra Madre, may isang alamat na bihirang pag-usapan ng mga matatanda, hindi dahil sa hindi ito kapanipaniwala, kundi dahil sa takot na muling magising ang nilalang na nananahimik sa kabubatan. Ang mga taga roon ay naniniwalang may tagapangalaga ng lupa, isang espiritong mapaghiganti, na pumapatay sa sinumang sisira sa kabubatan. Pero tulad ng karamihan sa mga bata, hindi ito pinapaniwalaan ni Miguel at Arnel. Ang kanilang bahay ay isang maliit na kubo, nakatirik sa taas ng mga hollow blocks, nakatago sa lilim ng mga punong kahoy. Ang kanilang mundo ay payak, paaralan tuwing umaga, paliligo sa ilog tuwing hapon, at kwentuhan sa ilalim ng buwan tuwing gabi. Ngunit isang gabi, ang kwentuhan ay napalitan ng bangungot. Nagsimula ang lahat sa isang kaluskos. 2:00 ng madaling araw, nagising si Miguel sa tunog ng mga tuyong dahon na parang may mabigat na yapak sa labas ng kanilang bahay. Akala niya ihangin lang, pero nang tumagal, naging malinaw na may naglalakad. Mabigat, mabagal at papalapit. "Arnel, gising ka ba?" bulong ni Miguel, nanginginig ang boses. "May tao yata sa labas." Dahan-dahang bumangon si Arnel, ang kanyang mga mata ay nakapikit pa halos, pero nang marinig din niya ang kaluskos, agad siyang nagising ng tuluyan. Hindi ito ordinaryong tunog. Ang bawat yapak ay parang bumabaon sa lupa, parang may dalang galit o gutom. Dahan-dahang sumilip si Miguel sa maliit na siwang sa dingding ng kubo. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, may aninong nakatayo. Hindi tao. Mataas, balingkinitan, at tila baluktot ang katawan. Ang mukha nito ay natatakpan ng mahahabang ugat at mga halamang gumagapang sa balat nito. Pero ang pinaka-nakakatakot, ang mga mata. Pula. Parang nagbabaga sa galit. "Miguel, ano yan?" bulong ni Arnel, halos hindi makahinga. "Hindi ko alam, di." Nakatayo lamang ang nilalang, nakatingin sa kanilang kubo. Hindi gumagalaw, pero ramdam nila ang bigat ng titig nito, malamig, nakakakilabot, parang pinapasok ang kaluluwa nila. Akala ni Miguel tapos na ang takot. Pero sa hindi niya malamang dahilan, napatingin siya sa ilalim ng bahay. At doon nagsimula ang bangungot. Sa ilalim ng kubo, sa kadiliman, may nakasiksik na nilalang. Ang balat nito'y kupas, parang papel na mabaho at luma. Ang mga mata walang itim, puro puti, patay na patay. Pero ang bibig nakanganga ng malaki, parang lalamuning buhay ang sinumang titingin. Napatili si Miguel. Sa sigaw niyang iyon, gumapang palabas ang nilalang mula sa ilalim ng kubo, mabilis, parang hindi tao. Ang mga kuko nitong mahahaba at matatalas ay kumikiskis sa lupa, nag-iwan ng malalalim na galos sa putik. "Tumakbo," sigaw niya kay Arnel. Binuksan nila ang pinto at nagtatakbo sa masukal na kabubatan, habang sa likod nila, rinig nila ang halakhak, malalim, gutom, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nagtago sila sa likod ng isang malaking puno, hingal na hingal, habang ang buong paligid ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Pero ang katahimikan na yon mas nakakatakot. Parang ang buong kagubatan ay huminto, nagbabantay, nag-aabang. "Miguel, nasan sila?" bulong ni Arnel, umiiyak na sa takot. "Huwag kang maingay, Gi." Ngunit huli na. Sa gilid ng kanilang paningin, nakita nila ang aninong gumagalaw, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maraming peres ng mata, pulang-pula, nagliliwanag sa dilim. Ang mga nilalang na yon, mga tagapangalaga ng lupa, ay bumangon na mula sa kanilang malalim na pagkakatulog. At sila ay gutom. Mula sa mga puno, bumaba ang isang kapre, mabaho ang usok ng tabako, ang mga mata nitong nag-aapoy sa galit. Sa lupa, gumagapang ang isang tikbalang, ang mga kuko nitong kay tulis, parang laging handang maglaslas ng laman. At mula sa hangin ang malamyos, ngunit nakakabaliw na halakhak ng isang diwata, ngunit ang anyo nito, baluktot, puno ng galit at puot. Alam ni Miguel at Arnel na wala na silang ligtas. Ngunit sa halip na atakihin sila, ang mga nilalang ay dumaan sa kanila papunta sa kubo. At doon, sa kanilang kinatatayuan, narinig nila ang mga sigaw. Hindi sigaw nila Miguel o Arnel, kundi sigaw ng mga lalaking dayuhan.
Mga armadong teroristang lihim palang nakapalibot sa baryo, nag-aabang ng tamang oras para umatake. Ngunit ngayong gabi sila ang inatake. Ang mga kaluskos sa gabi ay naging alulong ng takot, ang mga sigaw ay naputol ng mararahas na tunog ng punit na laman at nabaling mga buto. Nagmamasid sina Miguel at Arnel, natatakot ngunit hindi makapaniwala. Ang mga tagapangalaga ng lupa ay walang awa, walang pag-aalinlangan. Isa-isa nilang pinatay ang mga dayuhan, at pagkatapos nawala na lang sila, parang usok na itinangay ng hangin. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa mga katawan ng mga terorista, pira-piraso, walang nakaligtas. Walang nakaalam kung ano ang nangyari ng gabing iyon. Pero mula noon, hindi na muling may nangahas pumasok sa kabubatan ng San Isidro. At tuwing gabi, kapag may kaluskos sa dilim, walang naglalakas loob sumilip sa ilalim ng bahay. Sapagkat ang tagapangalaga ng lupa hindi na natutulog. If you enjoyed this scary story, please don't forget to like, comment, subscribe to our channel, and hit the notification bell.